Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat SK Mai. Isang karangalan ang makasama namin kayo, 42,048 barangays. Kasama rin po natin ang napakagandang kagawad, Kags Marie Formentera Ferrer. Isang mapagpalang araw po mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama po ang ating pinagpipitagang kapitan at ang bago pong new co-host ng ating Sa Barangay Tayo. Walang iba po yan kundi si Kapitan Cap Dondon Francisco. Maraming salamat, Kags Marie. At isa ring mapagpalang araw po sa lahat po ng ating servant leaders at manonood na constituents po natin. At nandito po kami para magbigay ng isang paalaala, lalo na sa mga nanunungkulan na performance peaks. Dito lang yan sa Barangay Tayo. Wow! Maraming salamat at thank you Lord, kumpleto tayo ulit. Yes po. Mukhang every week na itong lagi tayong complete attendance sa SK Mai. Opo, nakakapagpahinga pa po ba kayo, Kags Butch? Oo naman, basta alam mo, basta sa barangay talaga. Opo. You know, our service never sleeps. You know, kahit na hindi tayo nakaposisyon, dito sa barangay tayo, feeling ko para tayong tumutulong pa rin sa ating mga constituents. Opo. Kamusta naman po ang linggo po nating lahat? At alam naman po nating lahat, marami po tayong pag-uusapan ngayong araw po na ito. Isa na po dyan ng napakainit po ng balita. This week, ang pagkapanalo po ng ating pong Olympian na si Carlos Yulo for winning 2 golds. Congratulations po. And congratulations din sa lahat po ng ating mga pinadalang mga atleta sa Olympics. Ayan, congratulations po sa inyo, sa lahat po ng mga representative ng ating bansa. At sana magtuloy-tuloy ito, Kags Butch, no? Lalo na yung support sana ng ating government is mas mabigyan pa ng pansin yung mga ganitong klaseng sports. Kasi usually sikat sa atin dito pag basketball, volleyball. Pero this kind of other activities ay dapat rin talaga bigyan rin ng pansin. Yes, tama. Kasi marami pala tayong pwedeng yung maraming mga kabataan na nanggagaling sa barangay ang pwedeng ma-develop. So, napakahalaga ho ng barangay. Dahil doon pa lang nagsisimula, grassroots po yung dapat na tinitingnan natin, and eventually magiging the next Carlos Yulo. Yes. Ang batang nasa inyo. Yan, tama yan. To end that note, wake-up call sa atin to, Kags, SK. Wake-up call na hindi lang tayo pang basketball, talagang mag-excel tayo. Naniniwala akong Pilipino kahit saang mo dalhing event. Yes. Kaya natin yan hindi kinakailangan ng kahit kagaya sa basketball. Pero marami dyan, including football, fencing, lalo na sa fencing, ang dami natin magagaling dyan, SK Mai. Yes po, totoo po yan. Kaya nga po gaya po ng sinabi ni Kags Marie, sana nga po patuloy na po na suportahan ng ating pong gobyerno ang ating mga atletang Pinoy dahil napakagagaling po nilang lahat. Yan. Naniniwala rin ako, alam mo, pagdating sa performance, atleta, pag walang politika, lumalabas ang galing ng tao dyan. Speaking of, congratulations. Congratulations sa mga naging deklaradong drug cleared. SK Mai, no? Opo. Ayan nga po ang pag-uusapan po natin ngayong araw po na to, Kags Butch. Pagdating po sa drug clearing operations, alam naman po natin lahat na ang ating pong mga barangay, they are striving po na ma-clear po talaga from drugs ang ating pong mga residents at ang ating mga lugar. Kaya naman po, ngayon po pag-uusapan po natin kung kamusta naman po kaya ang mga operations na to sa mga kabaranggayan. Well, sige. Ako ba? Yes, sir. Ano lang kasi, kaya lang natin na pag-usapan to dahil nakaka-inspire si
yung mga atleta natin, alam mo yan ang offshoot ng pag hindi ka nagda-drugs. Yes. Yung galing mo, yung full potential mo as an individual sa society, Tama. nare-realize mo. Kaya napag-usapan natin po itong CAP, na itong drug clearing operations natin. Magbalik tanaw nga tayo ng konti. Sige. Well, ako po, siyempre, I can only, parang, ang magiging ano ko po, yung sarili, yung barangay po namin. Sa barangay po namin, nung pag-upo namin po, ay we made sure na kasi isa sa mga mandato ng barangay ay ang maayos yung pagdating sa peace and order. Kasama sa peace and order, Kags Butch, yung BADAC o yung tungkol sa drugs o yung mga programa sa anti-drug abuse natin. Okay. Medyo kailangan, lalo na ngayon, kailangan tutukan po ng pansin ito, hindi lamang po ng barangay, pati ng mga pulis. For example po, kasi, Kags Butch, ang project po at ang programa po, main program po ng ating DILG ay yung BIDA program po nila. So kami po ay dapat laging nakatuon do sa BIDA program na yon dahil sa ito yung ang tawag dito, Kags Marie, yung talagang lahat ay holistic ang approach dapat ng isang nanunungkulan sa barangay. Yun po ang dapat namin pagtuunan ng pansin. Although sa amin po, sa barangay Namayan, drug cleared naman po ang barangay Namayan sa Mandaluyong. Yun po, Kags Marie. Alam nyo, Cap, Kags, and SK Mine, nag-start na yung sa amin sa barangay po namin sa Parañaque, isa sa mga barangay dito. Nagsimula na po yung CBDRP, na usually ito po yung rehabilitation program ng ating mga PWOODs, yung mga person who use drugs, na kasama po yan sa mga programa na ibinababa po ng ating national government na ini-implement sa mga barangay para dun sa mga yun nga, sa sinasabi natin mga PWOODs, na mabigyan sila ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Kasi hindi naman porket na alam natin na they've been there, na gumamit sila, wala nang pag-asa. Kumbaga, ito pong part ng government program is binibigyan po ng pagkakataon ang bawat isa na magsimula muli. Kasi katulad namin yung CBDRP, after that, hindi lang siya isang programa, Kap. Yung iba, nagbababa kami ng program na pagka-graduate nila, magkakaroon ulit ng testing, and then after that, magkakaroon sila ng pagkakataon na makapag-aral muli through alternative learning system. And or kapag gusto naman nila na magkaroon ng trabaho, ay pinapasok rin po namin sila sa mga livelihood programs such as yung mga soap making, candle making, for them to start anew. Tas at the same time, binibigyan na sila ng pagkakataon to join the job fair program po ng ating mga barangays and city as well. Maraming salamat, Kags Marie. Pero meron lang akong isang katanungan na galing sa ating mga nagko-komento sa ating FB page at saka sa ating YouTube channel. Kags Marie, siguro masasagot ninyo ni Kapto. Doon po sa mga drug surrenderies na sinasabi mong binibigyan ng bagong pag-asa, ang mga tanong kasi maraming tumakbo na dating drug surrenderies noong nakaraang barangay election. Pwede ba daw tumakbong kagawad o kapitan ang isang drug surrendery? Ako muna? Apo. Yes. Pwede naman po. Yun nga, sabi nga tama si Kags Marie, hindi end all yung pagiging drug addict o ng isang tao Hindi pag naging drug addict ka, nagkamali ka, wala na. O, under the influence of drugs ka, wala na, tapos na buhay. Hindi po. Mayroong nalulubak, nadadapa, nakakaahon, nagiging mas magaling pa natututo Meron din pong mga ganong klase. Like for example, sa amin, mayroon po akong tanod na dati, nung hindi pa ako ang nanunungkulan, siya po ay isa sa mga PWOODs. Pero ngayon, inawardan siya ng best tanod sa buong Mandaluyong dahil sa marami siyang accomplishment. At the same time, kahit pa-drug test natin ng randomly, every week, hindi talaga siya gumagamit, and I can vouch for that. Yun talaga. Tapos ngayon, family man na siya. Apo na niya, inaasikaso niya and everything.
Ganon din ang kagawad at ang kapitan. Pwede din naman po. As long as hindi na yun babalik at hindi nagiging cuddler. Yun naman ang ano doon. Yes, actually, I totally agree with Cap Don dahil yung stigma kasi, Kags Butch kumbaga itong programa na to, yung lalo na po yung dun sa CBDRP na sinasabi nga natin, yung rehabilitation program, ito po yung isa sa pagkakataon talaga na magkaroon sila ng panibago na pamumuhay at ma-break yung stigma at the same time. Kung tinatanong po ng ating mga kabarangay na kung po pwede po tumakbo, yes po, at nasagot po yan ni Cap Don. Maraming salamat. Maraming salamat. Sige po. SK, sandali lang. Apo. Tama po yung sang-ayon po tayo doon. At saka syempre, sa pinakalegal na pamamaraan o pananagot, sa tingin ko kung hanggat walang final judgment ang isang drug surrendery, kasi pag drug surrendery, hindi naman siya nakasuhan ng gobyerno. So hanggat walang final judgment, of course, pwede, wala siyang disqualification sa mga kandidato o magkakandidato bilang kapitan at kagawad. At kung maging kagawad siya, wag lang sana siyang maging chairman ng Committee on Drugs. Hindi, joke lang. Maraming salamat po. Malinaw na malinaw po tayo dyan. Ibalik ko lamang po yung ating pong usapan sa pinag-uusapan po natin kanina about po sa ating mga atleta. Nabanggit po kanina ni Cap Don na dapat po ang sports po nagsisimula po sa barangay. Dapat po grassroots po yan, hindi po ba? Kaya naman po meron din po tayong mga gantong programa para sa kabataan ay para po mailayo din po natin sila sa mga ganitong aktibidad. Kags Marie, nung kayo po ba ay SK pa, meron po ba kayong mga programa na ganito para po sa ating mga youth? Yes po. During my time po, during my tenure as the SK President of Parañaque, I always make sure na nakikipag-coordinate ako sa city government in which yung atin pong YSDO kung tawagin. At the same time, dun po, through YSDO, the Youth and Sports Development Office, kami po, umiikot kami sa mga bawat barangays and we make sure, lalo na yung mga atleta po natin, is talaga pong binibigyan namin ng tulong. And yearly, meron po tayong ginagawang mga inter-barangays, nagpapa-clinics po tayo. Pero kasi ako po, during my tenure, hindi ako lang nagpo-focus sa sports. So, I make sure na habang nag-enjoy sila sa sports, is mas pina-priority po nila yung kanilang pag-aaral. Alam mo, para sa akin, hamon to, isang challenge to sa mga SKs na hindi lamang dapat basketball tsaka volleyball ang nasa kanilang nasa table nila, table of program of kasi napatunayan na nga natin na even sa gymnastics, hindi naman pang mayaman na sport yan. Ang dami natin nakikita mga bata sa beaches, sa probinsya, nagtatumbling-tumbling. Alam mo, kung ina-harness natin yung mga ganon, tapos kahit na halimbawa, kami dati nag-fencing po kasi ako, Kape. Dati ang practice ko, stick lang talaga kasi napakamahal na mga... Pero nung naging player ako, nagkaroon ako ng sarili kong saber. So yung mga ganong practice namin sa stick, alam mo, pinakamataas kong inabot, 4th place din nung tayo po ay koleyo. Hindi naman, akala nila pang mga social na mga sports yan na gagastos ka. Hindi, hamon to sa ating mga SKs na marami tayong pwedeng i-train. Mag-uumpisa sa mga kabataan sa inyo. Grassroots, ang training po niyan, mga 5 years old. Tignan nyo na. At yun, bigyan ninyo ng platform na okay, magkakaroon tayo ng ganito palakasan na ganito. Yan siguro napakagandang magiging kontribusyon ng buong SK sa Pilipinas sa panglalong pambansa ng ating pinagsisikapan. Kags Butch, sorry po. Dadagdag ko lamang po dun sa sinabi po ninyo. Kanina po kasi nabanggit po natin na sana nga po ang gobyerno po natin mas lalong suportahan ng atin pong mga atleta. At naniniwala naman po kasi ako na ang suporta po hindi lamang po laging financial yan. Yes. Siguro po maganda rin po na simula pa lang po sa ating mga barangay, nakakakuha na po ng suporta in the way na nailalapit po sila sa mga organization, sa mga private entities na maaari din pong tumulong at magbigay po ng financial assistance sa kanila para po talagang pagpatuloy po nila yung kanila pong sport. Kagaya na nangyari kay Carlos. Di ba meron siyang financier? Di ba? Pinag-connect lang po yan. Yes. Sana ma-connect nyo rin ako sa financier. Hindi saka SK Mai, bukod doon sa mga bukod sa government institutions natin, bukod sa ang barangay kasi
yung mga intangible things, yung hindi pera lamang ang naibibigay o naiko-contribute doon sa atleta. Lalo na yung sa mga bata. Pati yung mental, psychological, yung again, yung kumpletong well-being ng bata, nagsisimula yan sa barangay. Lalo na kasi ang barangay, papasok ko lang doon sa kaninang pinag-usapan natin tungkol sa drugs. Ang barangay, napaka-chismoso po kasi niyang barangay. Alam ng dating lahat na kapag nandun tayo sa barangay, na kung ano yung away nga ng mag-asawa, alam eh. Di po ba? Lahat ng mga tanod natin. So, alam din natin yung mga bata kung nalilihis ba ng landas o itong mga batang to ay kailangan ng konting push morally o talagang mabigay na magkaroon ng push mula sa kapitan. Oy, ang galing mo. Ano ba yung top lang natin sa shoulders ng mga batang yan? Nako, ang laking bagay na yun. Opo. Yun. Ayun, alam mo, napakaganda ng sinabi ni Cap Dondon. At lalo ni SK Ma, yung regarding nga dun sa pagiging linkage natin sa... Kumbaga tayo kasi yung mga trust and confidence sa barangay eh. Lalo na po yung mga elected official. Pero kasi from that on po, dapat yung ating sangguniang kabataan talaga is mag-focus sila na hindi lang pagpapaliga, yung pagpapa-events ang kanilang tutukan, kundi yung mag-invest sila sa mga kabataan para magpursige sila na makapagtapos at the same time kung kaya naman katulad nung kay Carlos Yulo who would have thought na siya magiging Olympian at magiging gold medalist, 'di ba? So yun po yung mga dapat na tinitignan talaga natin and being a role model at para po sa mga youth sector at syempre sa ating mga SK lalo na Kags, Cap, malapit na naman ang simula ng budgetary natin. So I hope by this time po, maisama to na magkaroon sila ng talagang programa intended for this kind of mga kabataan, mga youth sector na talagang kaya pong maging atleta. Kasi minsan nawawala kasi Kags at saka Cap yung pagpo-focus sa pag-aaral ng mga atleta natin. More on sige lang sila pagdating sa sports. Punta dito sa lugar na ganito, na ganyan, bibigyan ng allowance. Pero at the end of the day, nakakalimutan nila na kaya sila nandyan is dapat kasabay rin nun yung pag-aaral. So tama yung sinabi ni Cap kanina na dapat hindi lang financial, dapat pati yung moral, emotional, pati spiritual. Kasi kapag magkakasama to, yung well-being nila, alam nila kung saan talaga sila papunta. Ayan, maraming salamat po Kags Marie at Cap Dondon and Kags Butch. Diyan na po nagtatapos muna ang atin pong first segment. Pero bago po ang lahat, nais lamang po natin mag-abot ng atin pong pagbati. Special greetings po to Kagawad Limuel Bonga at kay Vice President Merly Bonga po ng Barangay Plainview, Mandaluyong City. Ayan po, maraming salamat po at magbabalik pa po kami mga kabarangay. Huwag po kayong aalis. Dito lang sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay